hanggat wala talagang opisyal na announcement, proklamasyon ng ating palasyo ng Malacanang, tuloy-tuloy po ang paghahanda namin. Tuloy pa rin ang paghahanda ng Commission on Elections sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ngayong taon. Ito ay sa kabila ng natanggap nilang impormasyon na sa August 12, pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na magpapaliban sa BSKE. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ito ay upang maiwasan ang kalituhan kung sakaling may dumulog sa Korte Suprema at naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang hukuman para matuloy ang eleksyon. Mula sa naunang schedule na December 1, inaasahang ililipat ang eleksyon sa November 20. Malapit na pong ililibing mga kabida, ito pong impeachment trial po laban ho kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado po mga kabida. In fact, ang pinaka-latest po ngayon, nasa 19 to 20 senators na po ang kumbinsido po mga kabida na kailangan na pong ibasura po ito at hindi po ituloy. Ito pong impeachment trial po ng Vice Presidente dahil po nagsalita na po mga kabida ang Korte Suprema. At sinabi po ng Korte Suprema, maliban po sa unconstitutional po ito mga kabida, wala pong jurisdiction ito pong Senado ho dito. Ito po, pakinggan po na. Interference. Gusto po naming mas maintindihan, Mayor, bakit po sinasabi nyo na talagang mas magiging effective yung mga flood control projects natin kung hahawakan yan ng LGU? Hindi naman guarantee na magiging effective. Maaaring may papalpak din mga mayor o maaaring merong magiging epektibong mayor. Pero ang katulad kasi kapag sa lokal, Manong Ted, DJ Chacha, may pananagutan sa taong bayan. Kapag pumalpak ng alkalde, sigurado yun. 3 years from now, sisipain ng taong bayan yun. They'll be out of office. So yung accountability, hindi. Inakusahan ng Thailand ang Cambodia ng paglabag sa napagkasunduang ceasefire. Mariin namang itinanggi ng Cambodia ang paratang at iginit na sila ay sumusunod at hindi ang unang umatake. At upang maiwasan ang muling pagputok ng karahasan, nagpulong ang mga mataas na opisyal ng militar mula sa magkabilang panig. Ang layunin ay upang masiguro ang pagpapatuloy ng tigil putukan at mabawasan ang tensyon sa mga sensitibong lugar malapit sa border ng dalawang bansa. Hindi bababa sa 4